Sindak. Hello po sa lahat. Isa po ako sa mga bagong tigapakinig ninyo galing dito sa Davao City. Bahala na po kayo kung dito sa Sindak or sa hilakbot ninyo isasali ang mga experiences kong ito way back 2005 na naganap sa bagong tayong bahay namin. Tandang-tanda ko ang unang kuwento na kung saan kinapapalooban ng misteryosong anino. Maulan noon na may kasama pa nga pong malalakas na kulog at matatalim na kidlat. So sinsabi ko nga, bagong tayo pa lamang yung bahay namin. So wala pa talagang masyadong kagamitan. Yung unang nanirahan doon ay ako, si mama at si lola ko. Yung isang kwarto pa lang ang pwedeng matulugan kaya si lola muna ang pinatulog namin doon samantalang kami ni mama ay doon muna naglalatag sa salas. Bandang 1:00 ng madaling araw, nagising ako dahil sa malakas na pagkulog. Kitang-kita ko pa na talagang nagliwanag din ang kidlat. Yun ang para bagang nagsilbing ilaw sa buong bahay habang himbing pa rin namang natutulog si mama. Walang ano-ano, Sir Red. Naaninagan ko ang isang anino sa may gawing bintana. Para po siyang nakasabit pero naroroon na yung pakiramdam na hindi ito tao dahil imposible na makakapatong siya sa bintana namin na ang layo-layo po ng agwat mula sa lupa. Mala second floor kasi yung bahay namin na may bintana. Natakot talaga ako at niyakap ko kaagad si mama. Yun yung first time na may ma-experience kasi akong ganun. Rinig ko na rin yung mga kwento ng mga unang nanirahan doon na isang malaking talahiban o malawak na talahiban daw yung pinagtayuan namin ng bahay at minsan daw may mga nakikita silang anino mula pa noong itinatayo pa lamang ang bahay namin. Ito naman pong susunod na aking karanasan ay nangyari noong 2011. First year high school na ako. Kasama ko ulit sa bahay na iyon ay yung pinsan ko na first year college naman. Minsan kami lang talagang dalawa ang naiiwan sa bahay dahil si lola ay may nilalakad lalo kapag weekends. Tanghaling tapat nun at nasa salas lamang ako at nanunood ng telebisyon habang si pinsan naman ay nasa kwarto at natutulog. Hanggang sa lumabas siya ng kwarto na pawisan at natulala pa sa isang corner ng aming bahay. Nawirduhan ako sa ikinilos niya kung kaya't tumitig na lamang ako sa kanya at sinusundan ang direksyon kung saan siya natutulala. Sa kwento niya, may napanaginipan daw siyang 2 bata na parang yari sa buhangin at sumasakal daw sa kanya. Nilalagyan pa nga daw po ng mga batang ito ng buhangin galing sa kamay nila ang bibig ng pinsan ko para hindi daw siya makasigaw. Pero nanlaban ang pinsan ko hanggang sa magising siya. Doon namin napagtanto na wala palang oras ang bangungot. Pinanindigan ako ng balahibo matapos madinig ang kuwento niyang iyon. Akala ko ay matatapos na doon ang lahat pero nagkamali ako. Fast forward natin ng 2015. Walang pasok nung araw na iyon. Linggo. Nakagawian na namin na maglaba ng damit at lahat kami sa bahay ay meron talagang naka-assign na gagawin. So ako yung magsasampay ng damit. Tanghali na akong natapos magsampay at sa sobrang pagod at init ng panahong iyon, napagdesisyonan ko na magpahinga sa kwarto saglit. Nakatulog naman ako
Pero bigla-bigla, nagising ako nang maramdaman na parang bumubukas ang cabinet. Nakatitig ako doon, Sir Red, at hindi din ako pwedeng magkamali na mayroon pong bata na parang kulay itim ang balat na dahan-dahang lumalabas doon. Ilang segundo akong nagtigip hanggang sa akmang tatakbo na palabas ng kwarto ay bigla niyang hinawakan ang kamay ko pero pilit niya akong hinihila papasok sa kwarto at gusto pa nga yata niya na ipasok ako sa cabinet na kung saan siya nanggaling. Ito po ay tunay na nangyari. Tunay na karanasan nung kami ay bata pa lamang at nakatira pa po sa probinsya ng Negros Occidental. May kalaliman na ang gabi nang maganap ang lahat ng ito. Wala ka namang ibang madidinig kundi kuliglig, huni ng mga panggabing ibon at talagang masarap tignan ang kalangitan dahil bilog na bilog ang buwan. Pero natigil ang ginagawa kong iyon nang makarinig ako ng 3 magkakasunod na katok sa dingding. Ang nakapagtataka ay kung bakit may kumatok doon. Ang bahay namin kasi ay up and down, Sir Red, at ako ay naroroon sa 2nd floor noon kasama ang ilang kapatid at ang aking mga magulang na nasa kabilang kwarto. Kaya talagang makikita mo ang kalangitan sa bukas na bintana. Lahat kami ay nagtaka. Pumunta ang mga magulang ko sa kwarto ko at nagising din at nakita kong bumangon ang mga kapatid ko. Nagtatanungan kung sino ang may gawa nung malalakas na katok na iyon. Pero maging ako ay nagtataka sa pag-aakala din na sila ang may gawa. Nagtinginan lamang kami hanggang sa marinig na naman namin ang 3 katok na iyon sa dingding. Kung susumahin at susundan ng direksyon, parang nanggagaling sa loob ng bahay. Hanggang sa nagkagulatan na lamang ang lahat dahil sunod-sunod na katok na ang aming nadidinig. Ang nakapagtataka ay kung bakit parang ang bilis lumipat sa kabilang dingding papunta sa kabila pa hanggang sa parang napapalibutan na kami at marami na ang kumakatok. Parang lumilipad sila. Nagalit niya si Lolo at gusto nga din po niyang lumabas para tignan kung sino o ano ang gumagawa nito. Doon pa lang sa binanggit ni Lolo na alam kong hindi ito tao. Pero pinigilan siya ni Lola. Sinabi ni Lola na wag nang lalabas at titignan kung sino pa iyon. Maniwala kayo sa hindi. Nagkumpulan kami sa gitna ng bahay. Pinapakiramdaman kung kailan matatapos ang pagkatok na iyon. Ang nangyayari kasi, Sir Red, ay parang ganito. May 3 katok sa isang bahagi ng dingding at matapos nun ay maririnig mo na siya sa iba. Maririnig mo na sa kabila. Maririnig mo na sa kaliwa. Maririnig mo na sa likod. Basta palaging 3. Parang paikot-ikot sa buong bahay. Nagdasal na lamang kaming lahat ng rosaryo at yung buong misteryo ng rosaryo ay talagang binanggit ng aking lola. Hindi pa rin tumitigil ang pagkatok, ganun pa rin ang nangyayari. Hanggang may isang pagkakataon na matapos ang pagro-rosaryo namin, bigla na rin pong tumigil ang mga katok. Nagpatugtog na lamang din po ang aking ama ng isang religious song at hindi na rin namin nadinig agad iyon hanggang sa sumikat na ang araw. Nagtungo si Lolo kinabukasan sa isang kilalang albularyo at dinala niya iyon sa aming bahay. Hindi pa man nakakapasok ang albularyo, sinabi niyang ginagambala kami ng elemento.
Ang elementong iyon ay kalahating tao daw at kalahating kabayo. Nagalit daw ito dahil tinaasan namin ang bahay. Wala na itong madaraanan kaya ginambala kami sa walang humpay na malalakas na katok. Tama lang daw ang ginawa na pagpipigil ni Lola kay Lolo. Tama na wag daw buksan o labasin ang kung sino man na nilalang na iyon. Tama na wag din daw po nabubuksan ang pinto kapag meron ding madidinig na 3 katok tuwing madaling araw. Hindi man ka panipaniwala malamang sa inyong ibang tigapakinig, pero ang hiwagang ito, alam namin sa sarili namin ay tunay na nangyari. Ang misteryo na mahirap ipaliwanag, pero sa awa naman ng Diyos ay hindi na rin naman naulit. Malaki ang naging bahagi ng pagtira namin malayo sa syudad, lalong-lalo na sa aking pagkabata. Sa sakahan ako lumaki at pabike-bike lamang sa may gawing bilyaran at pa-drawing-drawing lamang. Literal na wala akong kalaro. Medyo malayo ang aming baryo. Lagi-lagi nilang ikinikwento sa akin simula nung bata ako at sa tuwing nagkakaroon ng reunion, nagabi-gabi daw ay nag-i-sleep talk ako. Hindi lang yung usual na sleep talk pero para daw po talagang may kausap ako na kalaro at isang gabi nga din daw po ginunting ko pa yung hotdog na unan ko para hatian ang kung sinong kinakausap ko habang ako ay nakapikit. Kung tutuusin ay buhay pa yung aking unan na ginunting nung ako ay nag-high school sapagkat binuo ito muli ni na mama sa pamamagitan ng pagtatahi sa 2 pinutol kong bahagi. Ito yung magpapatunay talaga sa kuwento kong ito. Pero ang mas tumatak talaga, as in yung pinakatumatak, ay yung sinabi ko raw na, "Sige, mamaya sasama ako sa'yo. Hintayin lang natin na matulog na sila mama." At sa tingin ko nga, doon na po nila ako dinala sa albularyo. Simula nang nadinig nila na may sasamahan na ako. Natatandaan ko rin po nung pinapatawas na nila ako sa albularyo. Dinig na dinig ko ang salitang duwende. Pero sa kwento ng aking mga magulang, pag tinatanong ko ang tungkol dito, ang sabi nila'y may nagkagusto daw sa aking duwende. Nakita nila sa tawas yung kandila na nilusaw na meron po talagang isang figura na nakatagilid at para bagang naka-ponytail pa basta't pabilog na hindi ko alam kung ano yung tawag sa hairstyle na iyon na naroroon daw palagi sa aking likuran. Gumawa na lamang ng anting-anting o agimat yung albularyong iyon. Basta't ang natandaan ko pa, isinulat niya iyon sa maliit na papel gamit ang Latin na language at ipinabalot sa mama ko sa kulay pulang tela at sabi, dapat ay lagi ko daw itong suot-suot. Kaya nung bata ako ay may nakapardebli sa akin talaga na telang pula na doon nga po nilagay ang dasal na Latin. Hindi ko na matandaan kung kailan ito opisyal na tinanggal sa akin. Mga kasindak, ibahagi ang iyong kasindak-sindak na karanasan sa ating email sindakstories2008@gmail.com o di kaya'y i-private message sa ating Facebook page Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. Aabangan namin yan, kasindak. Tuloy-tuloy ang kwentuhan at takutan sa ating side channel Hilakbot TV. Mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga nakakahilakbot na kwentong aswang, multo, maligno at iba pa. Suportahan ang Pinoy Horror Community sa YouTube.